Kuya, pa-deliver na lang po. Uy, Jen. Uy, Myla, saan ang punta mo? Congrats pala, balita ko wala ka sangkita ng negosyo mo. Naku, salamat. Ikaw, anong balita? Eto, ayos lang. Aalis nga kami ngayon ni Renz eh. Hinihintay ko na lang siya. O bakit? Saan kayo pupunta? Magbabakasyon kami sa Cebu. Naku, buti ka pa. Pabaka-bakasyon lang. Samantalang ako, sub-sub sa negosyo. Sana hindi kayo matuloy. Ayos nga yan eh, mabilis kaya yaman. Sana nga magtuloy-tuloy tong lakas ng negosyo ko ngayon para mabili ko yung pinapangarap kong sasakyan. Mabibili mo din yan? Ikaw pa? Lakas mo bumenta? Tsaka sana makapagbakasyon din ako kagaya mo. Kumuha ka na kasi na magbabantay para makapagbakasyon ka kahit kailan mo gusto. Hindi ikaw yung kumuha. Ikaw ang nakaisip. Tsaka na lang siguro kapag malakas yung benta. Papasalubungan na lang kita ng jowa para hindi lang sa negosyo ka laging abala. Anong palagay mo sa akin? Cheap? Naku, wala akong panahon sa mga ganyan. Buti pa nga kayo, tagal nyo na ni Renz. Parang siya na ata yung forever mo. Ano ka ba? Gusto mo bang tumanda mag-isa? Oo, sana nga tumanda ka mag-isa. Naku, sobrang abala ako. Sigurado ako walang magtatagal sa akin. Ikaw nga, kapag nagte-text ka sa akin, hindi na kita nare-replyan. Sa bagay. Pero, ano ka ba? Ayos lang. Oo nga pala, kamusta na yung scholarship mo? Pumasa ka ba? Hinihintay ko pa yung resulta. Pero sana makapasa. Sana nga, kasi kapag nagkataon, makakapag-aral ka na abroad. Alam mo naman, makakapasa ka dun. Umasa ka na lang. Naku, sinabi mo pa. Matagal ko ng pangarap yan. Teka lang ha, sagutin ko lang tong tawag. Asan ka na? Kanina pa kita hinihintay dito. Naku, mahal. Pasensya na ha. Hindi na tayo matutuloy. Sinugod kasi namin si mama sa ospital. Inatake kasi siya. Naku, ganun ba? Sige, pupuntahan na lang kita dyan. Sino yung tumawag? Si Renz, di daw kami matutuloy sa Cebu. Inatake daw yung mama niya, kaya nasa ospital ngayon. Naku, sayang naman. Bakasyon na, napurnada pa. Kaya nga eh. Sige, mauna na ako sa'yo at pupunta pa akong ospital. Sige, mag-ingat ka. Buti nga sa inyo, hindi kayo natuloy. Tay, mano po? O anak, umupo muna tayo. Kumusta na yung mama ni Renz? Okay na ba? Inoobserbahan pa daw po ng doktor. Sana nga maging maayos ang lagay niya. Sana nga. Dahil kawawa naman si Renz. Kaya nga tay, mag-iisang linggo na rin po siya dun sa ospital. Malaki-laki na rin siguro ang gastusin ni Renz, anak. Oo nga tay, pati po yung nilalaan niyang pera para sa bakasyon namin, nagastos na rin po niya. Hayaan mo, anak. Matutuloy din siguro yung bakasyon nyo kapag maayos na yung mama niya. Sana nga tay. Teka lang tay, wala pa po bang dumadating na sulat sa akin ngayon? Ay, oo nga pala, anak. Nakalimutan ko. Teka lang, kukunin ko sa loob. Sige tay. O, ito, anak. Salamat tay. Tungkol saan ba yung sulat na yan, anak? Sinubukan ko po kasi mag-apply ng scholarship abroad. Talaga, anak? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Di ko pa po kasi alam kung makakapasa po ko o hindi. O sige, anak. Tignan mo nga kung anong resulta. Tay, hindi ako nakapasa. Sayang naman, anak. Pero huwag ka mawalan ng pag-asa. Subukan mo na lang ulit. Oo tay, baka hindi pa po talaga para sa akin ngayon. Hayaan mo na. Pwede ka pa naman magpasa ulit. Opo tay, pwede naman po maghintay pagkalipas ng isang buwan. Oo, anak. Subok lang ng subok hanggang makapasa ka. Mukhang asinsado na ngayon si Myla, anak, ah. Nakita ko sa mga post niya, sa social media niya. Mukhang malakas na ang mga negosyo niya. Oo nga tay, napakaswerte nga ni Myla sa bagong bukas niyang negosyo. Ang balita ko nga, nakabili na siya ng bagong sasakyan at may bubuksan ulit na bagong negosyo. Mabuti nga at nabili na rin niya ngayon. Alam mo, anak, napakaswerte ng kaibigan mo sa negosyo niya.
Bakit bigla kang natahimik, anak? May problema ba? Wala naman, Tay. Napansin ko lang po kasi na puro kamalasan na lang po yung nangyayari sa akin. Oh, bakit mo naman nasabi yun, anak? Una, hindi po natuloy yung bakasyon namin sa Cebu. Tapos, yung mama ni Renz. Ngayon, yung scholarship naman po abroad. Eh, baka naman may kumukontra kasi, anak. Anong kumukontra, Tay? Kumukontra? Yung may mga plano ka sa buhay, pero biglang hindi natutuloy, Tapos, anong mangyayari nun, Tay? mamalasin ka. Baka kasi may mga taong naiinggit sa'yo, anak. Eh, sino naman maiinggit sa akin, Tay? Eh, wala namang kainggit-inggit sa akin. Pwede sa mga ibang bagay, anak. Alam mo ba, nakaka-attract ng negative energy ang mga taong may inggit sa'yo na nagiging dahilan para may mangyaring masama sa'yo bago pa lang matuloy ang plano. Wala naman po akong ibang pinagsasabihan ng plano ko. Basta, pinapaalalahanan lang kita, anak. Sige na, dyan ka na muna. May lulutuin pa ako sa kusina. Sige, Tay. Sino kaya yung taong yun? Wala naman akong ibang pinagsabihan, ah. Marla! Hoy! Oh, Jen, napadalaw ka. Meron kasi akong gustong ikwento sa'yo. Alam mo naman, sa'yo lang ako nagsasabi kapag may gusto akong gawin. Sige lang, kwento mo lang. Nag-a-apply kasi ako ng scholarship sa abroad, pero hindi ko pinaalam kay tatay. Anong scholarship naman yan? Di ba, tapos ka na ng kolehiyo? Oo, pero gusto ko kasi ipagpatuloy yung matagal ko ng gusto na kurso. Eh paano? San ka titira doon? Nakausap ko na yung kapatid ni tatay na nakatira doon. Pumayag naman sila. Sigurado ako matutuwa ang tatay mo kapag natanggap ka. Ambisyosa ka masyado. Sana hindi ka matanggap. Oo nga eh, kaya hindi ko muna sinabi sa kanya. Siguro kapag natanggap na lang ako. Sigurado ako matatanggap ka. Huwag ka sana matanggap. Kasi matalino ka naman. Ako nga, nagnegosyo na lang kahit na hindi naman ako katalinuhan. Sana nga makapasa ako. Asa ka pa? Yung isang linggo, si Myla lang din naman nakausap ko. Oh, anak, ba't di ka pa nagbibihis? Para pagkatapos kong magluto, kakain na tayo. Sige po, Tay. Meron lang po akong iniisip. Bakit? Ano bang gumugulo sa'yo? Tungkol po dun sa sinabi niyo sa akin kanina. Yung alin? Yung taong naiinggit sa'yo? Oo, Tay. Anak, sabi-sabi lang naman yon. Pero wala namang masama kung paniniwalaan natin. Kaya kilalanin mo muna ang pagsasabihan mo at pagkakatiwalaan. Opo, Tay. Simula po ngayon, hindi na po ako basta-basta magtitiwala. O tara na, kumain na tayo sa loob. Sige, Tay. Anak, O, Tay. nabalitaan mo na ba? O, ba't nagmamadali ka, Tay? Ano ba yun? Naku, yung kaibigan mong si Myla, nasunugan. Ilang buwan pa lang niya nabubuksan yung pangalawa niyang negosyo. Nasunog naman. Ano daw po dahilan ng sunog, Tay? May nag-aamok daw na lasing. Binato ng boteng may apoy sa loob ng tindahan. Eh, nahuli daw po ba, Tay, yung may gawa? Oo, anak. Nahuli daw ng mga pulis. Mabuti nga sa kanya. Mabuti at nahuli rin po yung may gawa. Pero yung tindahan ng kaibigan mo, anak, naabo lahat. Wala bang nakatawag agad ng bombero, Tay? Naku, huli na nung dumating ang mga bumbero. Eh, wala po bang naisalba kahit isang gamit man lang? Sayang nga, anak eh. Wala na daw mapapakinabangan sa tindahan. Mabilis kumalat ang apoy. Kasi puro tela ang laman. Sayang po pala lahat ng mga paninda niya. Kawawa naman si Myla. Tapos yung isang negosyo niya, nanakawan. Ano yun, Tay? Magkasabay na gabi lang ba nangyari lahat? Oo, anak. Pero mas malaking nalugi sa nasunog niyang tindahan. Mabuti nga sa'yo. Yan ang napala mo. Oh, bakit parang masaya ka, anak? Ah, wala naman, Tay. Meron lang akong naalala. Kamustahin mo kaya yung kaibigan mo, anak? At sunod-sunod ang mga problemang dumarating sa kanya. Oo, Tay. Tatawagan ko na lang po siya. Teka lang po, Tay, ah. Sagutin ko lang po to. Sige, anak. Hello?
Mahal, bukas pala, tuloy na yung flight natin. Naayos ko na yung mga dapat kong ayusin. Talaga, mahal? Sige, mag-ayos na ako ng mga dadalhin ko. Ayos na ang kalagayan ni Mama. At meron na rin siya mga kasama sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Ipakamusta mo na lang ako kay tita, ha? Sige, mahal. Tawag na lang ako ulit mamaya. Ayusin ko muna yung mga gamit na dadalhin ko. O sige, mahal. Text-text na lang. Si Renz ba yun, anak? Opo, tay. Tuloy na po ang bakasyon namin sa Cebu bukas. Aba, matutuloy din sa bakasyon nyo. Ilang buwan din yan na purnada. Kaya nga, tay. Mabuti na lang talaga at matutuloy na din ngayon. Oo nga pala. Kamusta na pala yung mama niya? Ayos na daw po, tay. Mabilis lang po siya nakabawi simula nung nagkasakit siya. Sino pala makakasama niya habang wala si Renz? Nakakuha na daw po sila ng mag-aalaga sa kanya. Sige, tay. Pasok muna po ako sa kwarto at mag-ayos na po ako ng mga gamit. Sige anak, susunod na rin ako maya-maya. Sige po. Ay anak, andyan ka na pala. May dumating pala sa yung sulat. Ito, oh. Basahin mo na anak. Baka yan na yung matagal mong hinihintay. Sige po, tay. Tay! Natanggap na po ako sa in-applyan ko yung scholarship abroad. Talaga anak? Naku, salamat naman sa Diyos. Mukhang sunod-sunod na ang swerte mo ngayon anak. Kaya nga, tay. Sana magtuloy-tuloy na po yung swerte ko. Pasok na muna po ako sa kwarto, tay, at marami pa po akong ayusin na gamit. Sige anak. Ay, salamat sa Diyos. Si Kuya Pans ba yun? Ay, oo nga! Kuya, ano nang nangyari sa'yo? Tulong! Kuya! Tulong po! Tulong po! Kuya! Mahal, naayos mo na ba yung mga gamit mo? Oo, mahal. Teka lang, sagutin ko lang itong tawag, ha? Hello? Sino to? Jen, ang tatay mo inatake, dinala namin sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari? Huwag kang mabibigla ha, kasi ang tatay mo hindi na umabot.